sinabi ninyo, dahil ito po ay ayon na rin sa palasyo or sa isang interview din po ng press officer na si Attorney Claire Castro sa isang channel din po, no, na sinabi niyo po ba na isang pagkakamali na nailagay po ang pangalan ni Representative Laila De Lima sa affidavit po ng ating mga Marines? Ay, hindi po totoo yun, no? Medyo malayo yung kanilang interpretation doon sa aking sinagot sa isang interview. Dahil number one, yung si now Congresswoman Laila De Lima ay positibo nilang sinasabi na nakita nila na tumanggap nga. Pero inamin ko naman na yung pagkakamali ay yung naisama ang pangalan niya sa listahan ng mga Congress members, no? Dapat nandun siya sa subtopic na ICC operations dahil ang tingin ko ay doon siya na involved sa ICC operations, pero dahil nga miyembro siya ng Kongreso, naisama yung pangalan niya doon sa mga listahan, no? Her name was lumped into the list of members of Congress na sa ngayon naman ay miyembro na siya ng Kongreso. So if anyone claims that is a mistake, that is an innocuous mistake. The substance is that nakatanggap naman talaga siya. Attorney, walang iniwan to, no? Doon sa sitwasyon naman kung saan pinangalanan ng isang Senator Erwin Tulfo na kung saan ang pangalan niya di umano nung tumanggap din ng pera at diniliberan ng pera ng mga sundalong ito ay congressman pala ang isang Senator Erwin Tulfo. Oo, pero nabigyan kasi siya nung congressman pa lang siya, no? At nung senador na siya ay nabigyan din kasi. Oh, okay. So from congressman to senator, meron. Oo. Kaya nandun po yung nandun po yung konting nuance. Saan ko siya ilalagay, sa senador ba or congressman? Kaya yung pangalan niya nasa listahan ng congressman, pero nandun din siya sa listahan ng mga senador. Kasi nabigyan nga siya noong congressman pa lang siya at nabigyan siya noong senador na siya. Attorney Levy, before we go into the nitty-gritty of the affidavits at saka yung mga claims ng mga affiants, no? Just to get this out of the equation. Kasi nga, katatapos lang po noong confirmation of charges hearing doon sa ICC concerning the charges filed against former President Duterte, no? At sinabi mo sa press con at na-contain nga dyan sa affidavit ninyo yung ICC na bahagi. Have you now filed or sent a copy of that same affidavit sa ICC, or merong isang bagong affidavit na yung ICC involvement lang ang nakapaloob? At na-file nyo na rin yan sa Office of the Ombudsman. So ano na po ang estado ng dalawang affidavits at yung sa ICC nga? Oo. Pareho pong affidavit ang ibibigay natin sa ICC at saka sa lahat ng member states, no, ng ICC. Kaya sa kasalukuyan po ay nagre-reproduce po tayo ng medyo maraming kopya, no, nung kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay. Dahil principally gusto naming bigyan ang ICC mismo yung United States, yung US Department of State, Russia, Israel, China, at saka yung iba pang member states nga na marami-rami rin sila. I think 215 o 115 na states po yan. So nagre-reproduce lamang po kami at kailangan din po naming ipa-authenticate yung bawat kopya. Ipapa-authenticate po namin yan sa sa Foreign Affairs Department natin dito sa Pilipinas, at saka ipa-confirm din natin sa kanilang legation or missions, no, yung foreign missions ng iba't ibang bansa na nandito sa Pilipinas. Meron po kasing authentication process para yung ibang gobyerno ay i-recognize nila as authentic yung document na ating ibibigay sa kanila. Attorney Levy, aabot ba bago matapos o magdesisyon yung ICC doon sa confirmation hearing? Ay, sorry po, pero yung ginagawa po kasi namin ay independent po sa mga stages na nangyayari sa ICC. Hindi po namin, ako mismo, recently lang ako, ina-update ko ang sarili ko, at kagabi ay nalaman ko nga na may confirmation hearing sa charges pala the past days, etc. So hindi po namin kasi ina-align yung ginagawa namin doon sa nangyayari sa ICC. And I think that is my point, no, na sinasabi nila politicized daw ito, gawa-gawa daw ito ng mga nakalinya kay Duterte. Gusto ko pong linawin na ginagawa natin po ito
dahil bilang isang Pilipino ay gusto ko ring protektahan ang sovereignty ng ating bansa at sa pamamagitan niyan ay lahat ng Pilipino, no, past, present or future leaders of the country will benefit from a legal protection from the invasive, no, or intrusive assertion of jurisdiction ng ICC sa atin dahil wala na po eh. So, yun po, wala pong ito, walang color politika. Ang intention lang namin dito, dalawa talaga. Una, ilabas yung katotohanan tungkol sa pagnanakaw. At pangalawa, saan pumunta yung ninakaw nilang pera. And by accident, nasabi ng mga dating sundalo na may mga malaking portion pala rin ng pera na dinedeliver nila ay napupunta dito sa sinasabi nilang ICC operation. Kaya naisama lang po itong ICC operations na ito. Attorney, naiintindihan natin no, na okay, walang politika yan, pero yung mga taga-suporta, milyon-milyon na taga-suporta ni PRRD at saka ni Vice President Sara Duterte, syempre inaasahan niyang detalye niyan, lalo't lumilitaw na ultimo yung prosecutors ng ICC, bayaran, ultimo yung prosecutors ng ICC ay nakukurap at na tumatanggap ng pera. Ang tanong ngayon, kung alam ko, hindi nyo inahabol yung deadline dahil ayaw nyo mapolitika, kung sakali yung maisumite na yan, yung sinasabi nyo, authentication, lahat ng proper documentation, ano po ang magiging bigat nito? Ano magiging timbang nito sa kasong kinakaharap ngayon ni PRRD? Palagay ko po ay magkakaroon ng duda, no, doon sa kanilang proseso ng pag-iimbestiga. Dahil makikita natin na there was no bona fide investigation na isinagawa dito sa Pilipinas. Dahil nga nung sinasabi nila kung sino yung mga ini-interview lamang ng mga investigators na ito at ang kasabay niyan ay yung kung sino lang pala ang pinapatawag ni Sunny Trillanes na interviewin nila, magpapakita na hindi impartial, no, yung mga investigators. So it will have an impact on the report of the ICC investigators itself, no, or themselves. Dahil nga parang in-identify muna nila yung kakasuhan nila bago sila maghanap ng ebidensya. At meron pa rin ho akong if I recall correctly, ay merong mensahe ang ICC prosecutors na nagsosolicit pa ng mga additional na witnesses laban kay dating Pangulong Duterte. Mukha yata very irregular yon, no? Dahil bakit nagsampa na sila ng reklamo tapos maghahanap pa sila ng mga ebidensya o saka pa lang sila maghahanap ng ebidensya. So very irregular po ito, and I hope the pre-trial chamber of the ICC will be able to look through the allegations of the ICC investigators or the office of the prosecutor, no? Palagay ko merong impact naman ito kung sakali. Pero I think there is enough time dahil yung decision, I think, ng ICC pre-trial chamber ay lalabas sa September pa or baka September pa ang start ng kaso kung sakali. So medyo mahaba pa ang panahon para pag-aralan din nila itong isusumite natin sa ilang mga araw lamang na lilipas. Kuyang, you have question? Yes, Attorney Levy, no? Setting aside the ICC implication dito sa mga affidavit nito, let's do a deep dive doon sa mismong affidavit at doon sa mga mismong sirkumstansya ng mga affiants, no, in this case the former military officers. Kasi nga imbes na yung laman ng kanilang mga akusasyon ang pinag-uusapan ngayon at sinasabi nga nila na merong plot, no, quote unquote, ng isang destabilization. Pero sa tingin natin kasi bilang isang mamamayan, ang kini-question kasi nila kaagad ay yung credibility mismo ng mga affiants, no, nang nag-execute ng affidavit, yung credibility mo bilang isang abogado, and in fact, pati na po yung credibility ng isang obispo na tumistigo at nag-advocate ng witness doon mismo sa affidavit. Can you walk us through and can you tell us paano ho ba, ano ba yung proseso at paano ba i-determine ng isang hukuman, in this case nga, the ombudsman, kasi nasa ombudsman pa yan, ano ba yung mga merito na dapat nating tingnan at maintindihan? Yun ang problema, no, dahil may mga official tayo, katulad ni Senator Ping Lacson, medyo nalulungkot ako sa mga pahayag niya dahil kung ikaw ay isang investigador, no, you should not only be impartial but should appear impartial, no, because the integrity of the process is as important as the result itself of the exercise. Parang meron na siyang prejudgment.
sa aming mga abogado, pagka yung huwes ay nagsasalita na kaagad about credibility, inconsistency, etc., kailangan siyang mag-inhibit o kailangan siyang ipa-inhibit dahil prejudgment yon. At sa practice, yung credibility ng isang witness ay nasusukat lamang pag nagbigay na siya ng testimonya niya. Dahil kailangan mong obserbahan yung kanyang demeanor, kailangan mong pag-aralan yung mga sagot niya sa mga katanungan mo, yung searching questions. Hindi pa ho nangyayari yan, sinasabi na nilang questionable yung kanilang integrity. At ang basehan lamang nila, di umano, ay yung statement na yung 18 daw ay Marines. Hindi naman po namin claim na yung lahat ng 18 ay Marines. Maliwanag sa kanilang affidavit na 2 ang konektado sa Philippine Army before at 16 lamang ang former Marines. Ngayon, may mga statements din ang Philippine Marine Corps at saka yung Philippine Navy na 4 daw doon sa 16 ay hindi totoong Marines. Tapos naglabas sila ng bagong official statement na 2 daw doon ay hindi official Marines. Totoo naman kasi 2 dating Army at pinapanindigan po namin na 16 ay dating membro ng Philippine Marines. At handa naman kaming ibigay yung kanilang individual na serial number. Ito na nga po, no? Kasi malaking tulong ho sana ang mainstream media para sa pagpapalaganap at pagpapahatid ho ng mensaheng na ibigay ng ating Marines at kayo na rin po na kanilang natumindig at sinamahan din sila sa laban na to, no? Pero balikan ko lang po kanina, tinanong ho natin, nasaan ang pera? Kasi unti-unti po naglabasan ng mga denial mula kay Secretary Anyo, meron po siyang nilabas. Si Representative Benny Abante ay naglabas din po. Si Trillanes ho ay nagsabing kayo'y hahabulin. Ang AFP meron din pong palabas na denial na they categorically deny na sila ay nakatanggap. I believe, correct me if I'm wrong, I think also Senate President Tito Soto also said na dininay nga niya na wala siyang ano. At ang na-highlight po ng media yung mga denials. Questioning po now the credibility o yung sustansya ng laman ng affidavit ng ating mga Marines. Oo. Ako po ay naiintindihan ko yung kanilang initial na depensa, no? Pero gusto kong i-emphasize na itong mga 18 na dating sundalo ay matatawag nating eyewitnesses. Nakita nila yung pagdating ng mali-maletang pera sa bahay ni Saldico sa Valle Verde. Dahil nandoon sila at kasama sila sa nagbuhat, no? At nandoon sila, kasama rin sila noong transport ang mga mali-maletang pera na ito galing sa Valle Verde papuntang Horizon Homes na doon nakatira si Saldico. At from Horizon Homes, alam din nila, nandoon sila, nakita nila na sila yung nagbababa ng mga maleta na ito, sinasakay sa sasakyan at dinadala nila kung saan ipinapadala ng kanilang amo. So they are eyewitnesses, no? Or they were. Or they are eyewitnesses. Now, tatanungin nila, nasaan yung ebidensya? Nasaan yung pera? Aba, dineliver nga nila eh. Wala sa kanila yung pera. Pangalawa, ano yung pruweba na nag-deliver sila? May mga ilang pictures na po kaming pinakita at saka yung mga addresses. Alam niyo po sa Forbes Park, halimbawa, hindi naman ho basta-basta makapasok ka sa isang bahay para mag-deliver ng mali-mali, ng anuman, kahit anuman, kung walang pahintulot yung may-ari ng bahay. No? At during that time, wala naman sa isip nila na darating sa punto itong ginagawa nila. Kaya hindi naman nila kailangang i-record noon na parang diary na sa araw na ito, sa oras na ito, ay nagdala kami, etc. Attorney Levy, una nyo na pong nasagot ito sa press conference po the other day, no, na ang punot dulo po ng korupsyon ay si Bongbong Marcos. Siya po ba ay kasama sa listahan ng Napoles sa PDAF? Kasama po siya kung titingnan natin yung affidavit ni Ginang Napoles. Kasi noong nakadetain si Ginang Napoles at nadala siya sa ospital ng Makati, ay pinuntahan mismo siya doon ng ilang kawani ng Department of Justice at nakumbinsi siya na gumawa ng isang affidavit niya. And I think it is available from open source, no? At nandoon yung pangalan ni ngayong kasalukuyang President BBM. Kasi po nabanggit nyo kanina, no, yung mga napangalanan nyo noon, siya muling mga kumikilos ngayon. The same case with then DOJ Secretary Laila De Lima, na ngayon naman po ay nasasangkot sa listahan or affidavit na meron po ang ating mga Marines. Was there ever or is there ever an attempt from her side to communicate with you and say, Levy, stop this? Meron po ba? Wala naman. Or, wala naman po. Oo, kasi alam ni Secretary Laila De Lima ang aking, I think,
she has a glimpse of my personality because if I remember correctly, I was with her in in an election case before. We were collaborating, so I knew her way back earlier than 2006 when we handled together an election case before the COMELEC and before the House of Representatives Electoral Tribunal. At we worked together also during the PDAF scam cases. At isa nga yan po yung medyo nagkaroon ako ng somehow reservations, no, sa kanya dahil ang gusto nila noon ay i-prioritize lamang yung 2007 to 2009 na mga PDAF. Ang isinabmit ko kasi sa kanya ay yung 2001 up to 2013 na PDAF scam anomalies, no? Pero ang sabi niya, tutukan lang natin itong 207 to 209. So, I oblige, no? Nag-cooperate ako na yung pinagawa naming affidavits ng mga witnesses focus only on 207 and 209. Although, we submitted to her the documents pertaining to the entire period of the PDAF regime, no? Kasi dati CDF, naging PDAF. And then, nung nag-file na ng kaso, una 3 senador at saka 25 na congressmen. At tumigil na po sila doon. Tapos merong sinampa yung ombudsman na I think additional 5 cases against members of the House at saka 1 case against a former senator, no? So naging 4 yung mga senador and tumigil na sila doon. So bakit tumigil sila? And to think, ma'am, no, na yung sinumite ko sa kanila ay hindi lamang patungkol kay Ginang Napoles. If I remember correctly, there were 7 Napoles-like, no? Na pareho ang business scheme. Ang inumpisahan pa lang namin yung kay Ginang Napoles. Papaano yung 6 other Napoles-like na ang maalala ko, ang isa doon ay mas malaki ang binibigay na komisyon sa mga mambabatas, parang 70%. Samantalang si Napoles lamang ay 60% kadalasan, no? Very limited yung 70% ang kanyang binibigay. Attorney Levy, Hindi po tayo napapakiusapan kasi pagdating sa malalaking korupsyon. Maraming salamat naman po. Attorney Levy, balikan ko lang po yung kay Bongbong Marcos. Sabi nyo, kasama siya ron sa PDAF scam, sa Napoles scandal. What went wrong? Bakit hindi siya nakasuhan? At ano ang partisipasyon ng isang Maya Santos? Ang pagkakaalala ko yung si Maya Santos, ang unang o isa, no, sa mga naunang ginamit nila na tulay kay Ginang Napoles. And eventually merong isa pang babae. I think I cannot recall her name now, no, but and then may mga kwento na yung mga witnesses natin na hindi na sila dumaan sa intermediaries at sila mismo yung kumausap kay Mrs. Napoles, no? May mga ganong kwento. I think hindi siya nasali dahil 2007 to 2009 lamang ang ibinigay na mandato sa amin ng DOJ at saka ng Office of the Ombudsman. Kasi sa Office of the Ombudsman naman, kinausap ako ni dating Ombudsman Carpio Morales. At ang sabi niya, Levy, in Ilocano, no? Kinausap niya ako sa Ilocano. Pero ang sinasabi niya essentially, Levy, mag-focus lang muna tayo sa 207 to 209 dahil kung ipaprocess natin lahat ng nasa inyo ay mabibilaukan kami dito sa opisina ko, sabi niya. So ako naman, naintindihan ko, kaya nag-focus lang po kami doon. Pero I want to make this clear, lahat po yan ng mga dokumento noon ay naisumite namin sa DOJ at saka sa Special Task Force ng NBI, no? Yung dokumento patungkol sa 14 na senador at saka about 198 na congressmen. Si Maya Santos yung batman ni Marcos Jr. doon sa PDAF scam. Opo, nagamit din siya. Kaya if you will recall, noong nanalo na si President BBM bilang Pangulo, ay naupo si Maya Santos sa Department of Agriculture, no? Dahil ang unang inappoint yata nila na secretary diyan si siya po ang hindi. unang Meron siyang inappoint na maikli lang, tinanggal din nila eh. Pero dati ng DA secretary po 'yon at inappoint din nila na magtrabaho si Maya Santos doon. But it was very brief, no? Maybe about 4-6 months only and tinanggal na rin siya. Magkano ang kinika ng isang Bongbong Marcos noong panahon ng PDAF scandal? Hindi ko po maalala ngayon kasi 100? I think it's around 100. Di po, ang palagay ko na pumasok kay Napoles is around 200 po yata eh. Kung hindi ako magkamali, pasensya na kayo. Pero it should be more than 100. The questions, Attorney Levy, Yung although po yun,
ang ibig ko pong sabihin, about 100 to 200 million of PDAF, yung Fund. pondo ng PDAF, ang Oo. idinaan nila kay Ginang Napoles. Dito ngayon sa ginagawa ninyong expose at maihambing natin sa PDAF scam na expose mo noon na very explosive din, mukhang nag-iba na yung landscape, no? At sabi mo nga, no, doon sa panahon ng PDAF scam, nandun pa yung integridad at yung inquirer at yung rappler na siyang nagpalaganap, no, ng balita na yon. And I would think, no, na yung simbahang Katoliko ay nasa poder mo rin noong mga panahon na yon na nag-expose ka sa PDAF. Ano pong masasabi nyo na sa panahong ito parang nabaliktad na eh? Sa panahong ngayong ito, yung mga mainstream media na yan ay parang sila na po ang gumigiba sa iyong legasiya at sa iyong kredibilidad. Yung simbahang Katoliko ay parang pipi, no, at bingi sa mga anong tawag dito, napakalaki at napaka-controversial na mga expose na ginagawa ninyo. Ano pong masasabi ninyo at pwede ho ba kayong mahingan ng opinion at pananaw? Bakit nagkaganito po tayo? Dito po sa media or yung fourth estate na sinasabi, siguro magkaroon tayo ng batas dapat na ilimit yung ownership ng isang tao sa mga mainstream media na ito. Kasi kung makikita po ninyo ngayon, ay ilan lamang na mga tao ang nagmamay-ari ng napakaraming mainstream media outlets, yung print at saka TV, no? Kung titingnan nyo ngayon yung ownership ng mga yan, kontrolado na rin ng ilang mga politiko, no? So kailangan siguro tayong magkaroon ng legislative measure, no? Curative legislative measure para walang politiko na magkaroon ng economic interest sa mainstream media na ito, no? O kahit dito sa yung ano ba dito, yung may radio, Social pati sa radio, no? Pati sa radio. Traditional and Kasi- social media. Traditional kasi media. kung ilang tao lamang na politiko pa ang nagmamay-ari ng economic interest sa mga ito, ay siyempre naman mai-impluwensyahan. They can not only shepherd but shape the public discourse to their liking. Mhm. No? Pangalawa, dito sa ating Roman Catholic Church, I heard what Archbishop Soc Villegas stated during his sermon, na ang sabi niya, all the faithful must unite to fight corruption.